Hello mga kabibig! Welcome back sa aming bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig maglebag-lebag na siya with evidence. Ako trending news ngayon. Breaking news kung saan si Congressman Kiko Barsaga suspendido ng 60 days. 2 buwang suspendido sa Kamara o sa Kongreso si Congressman Barzaga. Pagka-congressman, kay suspended na for 2 months sa pagka-congressman, pwede ba yan? Kaya yan ang ginawa ng mga kongresista ngayon. Tapos, itong si Congressman Barsaga ay nag-speech inside the camera, pinatayan siya ng mikropono. Wow! Grabe, ang bastos. Hindi man lang binigyan ng respeto si Congressman Kiko Barsaga para man lang, at least to defend himself. Pero alam naman niya, kahit i-depensa niya yung sarili, hindi siya pakikinggan kasi alam naman natin maraming mga buaya sa loob ng Kongreso na hindi siya kakampihan. Oo mga kabibigyan, ang nangyari ngayon. Ito yung i-share ko sa inyo ang nakita ko na kawawa din si Congressman. Sabi dito Bagong Pilipinas, the House of Representatives suspended Kiko Barsaga for 60 days for his disorderly behavior daw. And while speaking sa plenaryo to explain, pinatayan siya ng mic. Hala, tama ba yun? Ang tao nag-speech, nag-explain, tapos pinatayan ng mic. Sino ang bastos? Si Kiko, sinabihan nila na suspenso for disorderly behavior. Pero ngayon, sino ang kabastos-bastos na pag-uugali? Na si Kiko na speech to explain his side, pinatayan ng mikropono sa loob pa ng plenaryo. Pero si Martin Romualdez, whose leadership mutilated the national budget for 3 years, ginawa ng House resolution commending his distinguished and transformative leadership, principally authored by Sandro Marcos, among others. Ang kakapal-kapal, the double standard, malayo pa ang Pilipinas talaga. We are ruled by hypocrites, from there to us. So ito kabibig ang video kung saan pinatayan ng mikropono si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga na magsalita ito matapos ang naging rekomendasyon ng House Ethics Committee na 60-day suspension sa mababatas dahil sa umano'y act of misconduct. Pero yung pagpatay ng mikropono sa loob ng plenaryo, hindi ba yung act of misconduct? Dapat kung ako si Kiko, magsumiti din ako ng complaint sa House of Ethics. Kasi pinatayan ako ng mikropono. Act of misconduct yun. Sabi ni Kiko, I wholeheartedly accept the decision of the committee. Tapos, nasalita si Kiko, pinatayan ng mikropono. Grabe, no? Ito ang video kabibig para makita nyo kung ano ang nangyari kay Kiko Barzaga. Ito ang kabibig. Watch natin ang video, ha? Okay. Let's go. Ito na. Toby Chanco. Honorable Toby Chanco is hereby recognized. Sure, but before I speak, I think the Honorable Barsaga is standing up. So if he will have any manifestations, I will yield the floor to him. Majority Leader. Mr. Speaker, may we recognize Honorable Kiko Barzaga. Honorable Kiko Barsaga is hereby recognized. Okay, testing. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate of serving the Mr. people Speaker, is inconsequential point of in order. relation to the amounts of lives Mr. Speaker, and point of futures order. that will be saved when Majority President Leader. Marcos leaves Malacanang. It took Ay, deaths. oo, pinatay Point yun. of order, Mr. Oo. Speaker. Grabe, nag-speech pa nga si Kiko. Point of order, Mr. Speaker. My punishment is only the beginning of our fight. Grabe. Mr. Speaker, may we recognize Chairman Abalos for the point of order. Bastos. Mr. Speaker, point of order. Hindi pa nga tapos si Kiko magsalita.
Hala, pinatayan ng mikropono. Honorable JC Barsaga is Only- JC Mr. Abalos is Speaker, hereby recognized. Mr. Speaker, may I be recognized? The respondent has already spoken. He has said that he has accepted the imposed penalty under the committee report. Therefore, I reiterate the motion to consider the adoption of the committee report and call the roll of members for nominal voting. Mr. Speaker, Toby Chan. Hala, ang bastos. Grabe. Diba? Sabi ni Kiko dito, Marcos is a traitor to our country. Ikulong si Marcos. Congressman Kiko Barsaga, a brave David versus Goliath crocodile. Meow, meow, meow. Next expulsion, House of Majority Croc. Ito yung mga komento ng mga netizen after na napanood ang video na kung saan si Congressman Kiko Barsaga ay nag-speech. Pero pinatayan ng mikropono. Grabe naman. Parang hindi mga parang hindi mga congressman. Kahit ayaw nila si Kiko, at least naman bigyan na ng chance na magsalita. Well, in fact, suspendido ng 60 days, di ba? So, bakit hindi binigyan? Grabe, bastusan talaga. Ito, merong si Congressman Sagip Representative Paulo Henry Marcoleta, hindi pabor sa desisyon sa suspendehin si Cavite 4th District Kiko Barsaga dahil sa social media post nito. Pero yung mga nagtataka lang ako, yung mga congressman na di umano allegedly na mga kongresista, mga kontraktor ng mga kongresista, bakit hindi pinatawan ng House Ethics Complaint? Bakit hindi kinasuhan? Ang dami nun yung binugar ng mga diskaya, ang dami nila. Diba? Pero ito si Kiko, it's more on social media post, it's more on expressing his political views, pinasuspinde. Pero itong mga nangurakot, di umano nangurakot ng bilyones, walang aksyon ang Kongreso. Ano to? Selective? Nako po. O eto kabibig Ito ang komento ni Representative Marcoleta. Makinig tayo. Ano po ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o ang magnakaw? Correct. Agree. Ano ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang mag-video at mag-selfie at mag-post ng pagkadismaya sa gobyerno ang isang batang congressman? O ang ginawang sistematikong pagnanakaw sa Correct. gobyerno? Agree. At pagsimot sa bilyon-bilyong piso sa kabanang bayan sa pamamagitan ng mga ghost projects? Diba? Ang mga posts ni Kong Miao ay mistulang alingaw-ngaw lamang ng saloobin ng nakararaming mga Pilipino. To impose the penalty of suspension is to overturn the sovereign choice of the people. That remedy is reserved only for conduct so reprehensible and destructive of the institution that it overwhelms democratic legitimacy. No such circumstance exists here. Correct. Honorable Barsaga's only act was to express his views regarding corruption in government, a matter of public concern central to democratic oversight. Let not the House of Representatives be weaponized against its own members. Thank you very much, Mr. Tama. Tama ang sinabi ni Congressman Marcoleta. Tama. Ano ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o magnakaw? Ito. Grabe. Oo nga, no? Sa palagay ng kabibig, ano ang mas mabigat? Yung magmiyaw o yung magnakaw? Ano ang iyong komento hinggil dito? Ano ang pinapaboran nyo? Okay lang yung magnakaw kasi magmiyaw. Okay lang yung magnakaw kasi sanay na ang Pilipino na magnakawan. Sanay na ang Pilipino magutom. Okay lang yan, nakawin niya na lahat. I-suspended na niyo si Congressman Miao kasi ang ingay sa social media. Diba? Eto na ang mga komento ni Congressman Barsaga sa nangyari niya ngayong araw na to kung saan suspendido siya for 60 days. Ito ang mga komento niya. President Marcos is too corrupt. There is no more hope for our country. The Republic of Mindanao is the only solution left to save the Philippines. Ikulong si Marcos. Ito pa.
How many people died to bring Marcos Sr. to justice? My punishment is light compared to all of their sacrifices. Ooh, ito pa. President Marcos will expel me from Congress later in response to my impeachment complaint against him. I am open for interviews afterwards. Uy, grabe. Alam no, yun ang nangyari kay Congressman Kiko Barzaga. Mga kami, nakita nyo naman, di ba? Yung mga kontra kay Marcos, nako, ay ipit kayo. Oo. Kakasuhan kayo. Yan ang sinasabi nila. So, wag na kayong kay Marcos. Hayaan nyo lang si Marcos matapos ang kanyang termino. Ang problema, kung mag-extend pa si Marcos ang kanyang termino, wala talagang mangyari sa Pilipinas. As in, to the max na talaga. Wala na talaga, kabibig. Ano pa? Sabi na iba, powerful pa ba ang prayer? Yes, powerful pa talaga ang prayer. Pero maghintay tayo sa tamang panahon. Baka hindi pa tama panahon para matanggal si Marcos sa kanyang posisyon. Hindi pa hinayaan ng ating Panginoon. Di ba? Ang INC, nag-rally na. Si Amy Marcos, nagsalita doon tungkol sa kanyang kapatid. After that, nalaman ng tao kung anong klaseng pagkatao ang pamilya Marcos, ang first family. Pero wala pa rin reaction ang mga tao, deadma pa rin. November 30 rally, ang panawagan ng mga tao, note that time, VP Sara resign, pero kay Marcos, mag-step up ka, ipakulong mo mga dapat ipakulong ng mga kawatan. Ay naku, ano ba talagang gusto nyo? Kasi ayaw nila si VP Sara maging presidente. Kasi alam nila kung ano mangyayari sa kanila. Kasi binanatan na si VP Sara, pinakulong yung tatay. Of course, takot sila si Sara kung uupo kasi lahat ng mga kabalastugang ginagawa nila, mai-stop yan. Lahat ng mga kurakot, makukulong talaga yan pag si Sara ang uupo. Kaya takot sila kay Sara. Kaya gagawin nila lahat para hindi makaupo si VP Sara. And I'm sure later on, may bago na namang impeachment case na haharapin si VP Sara. At alam na yan ni VP Sara. Alam na ni VP Sara, by February 2026, may magsusumiti na naman ng impeachment case laban sa kanila. Hindi yan matatapos hanggang hindi darating ang 2028 election. Opo, mga kabibig. And the more nila na pinupo si VP Sara pa, the more nila pinapasakit si VP Sara, the more tawag doon, pag yung taon todo mo niyurakan, babangon at babangon yan. At maghintay ka na lang, baka one day ngayon, ma-shock na lang kayo na si VP Sara na ang presidente. Ay, naku, ano ba naman yun? Yun lang kabibig ang ating Libak-Libak for today. Si Kiko Barzaga, suspendido for 60 days. Pinatayan ng mikropono habang nag-speech sa Kongreso. Pinaglaban siya ni Sagip Party List, Henry Marcoleta. Ano daw ang mas importante sa mga kongresista? Yung mga nagnakaw or yung palaging nagmamiyaw? Kay kabibig, ano ang mas pabor sa inyo? Yung ginagawa ni Congressman Kiko Barzaga, posting social media, videos, o yung ginagawa ng ibang di umano'y kongresista na until now ay nananakawan pa rin ang kaban ng bayan? Comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news natin pag-usap-usapan. Bye everyone. Ang shoutout sa ating mga OFW dyan. Kumusta kayo? Okay pa ba? Laban lang. Ito talaga ang nangyari natin ngayon. Wala tayong magagawa. Bye everyone.